tayo ba makakarinig ng tanging bilang. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing
You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise and in vain. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name.
Hello. Ayaw niyo akong bigyan ng microphone. Bumaba kayo, pati microphone bumaba din. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ang ating pong church ay hindi para sa mga matutuwid. Lalong hindi sa mga perpekto. Kasi yung iba ayaw pumunta sa simbahan kasi sinasabi nila, matutunaw ako. Para lang sa mga banal yan, sabi nila. Hindi po. Walang taong perpekto, wala ring taong righteous. We are all here by the grace of God. Biyaya lang ng Panginoon kung bakit tayo narito ngayon. Yung paggising nyo pa lang ay ginising kayo ng Panginoon at tinatatpi kayo, oy, pumunta ka na ng church. Gumising ka na. Mula Lunes hanggang Sabado, puro ka trabaho, puro ka aral, puro ka munduhan. Gumising ka dyan, pumunta ka sa simbahan, makinig ka naman ng makinig ka ng salita ng Diyos, maglingkod ka. Kaya salamat sa Diyos, ginising ako. Ginising kayong lahat. Okay po ba mga kapatid? At mamaya babatiin natin, Sister Alexis, ang ating pong mga kaibigan, ang ating pong mga bisita. At nagpapasalamat po tayo. Magandang panahon, hindi tayo ganong nainitan. At makulimlim, pero may nagbabadyang ulan na naman ito mamayang hapon. Nawa po ay nakaredy kayo. At ang ating pong gawain ay hindi lamang po sa araw na ito. Mamayang hapon ay magkikita pa tayo sa Marikina. At agahan na lang po natin ang pagpunta doon sapagkat mahihirapan po tayong makakuha ng isang pwesto. Pagdating nyo po sa Marikina, doon lang kayo sa isang side. Ha? At para pag tinawag tayo, hindi ko na-confirm kung aawit ba tayo o hindi. Ngayon, kung hindi man, edi makaka-relax tayo doon. Enjoy lang natin ang bawat isa. At i-meet ninyo ang inyong mga kaibigang pastor, ang mga churches na mamimit po natin mamayang hapon. And this time, handa na po ba kayo sa mensahe ng Panginoon? Amen. At tayo po ay muling makakarinig ng salita ng Diyos. Maging ang inyong lingkod po ay bago ko to ibigay sa inyo, ay ako rin po ay kumakain ng salita ng Panginoon. Every day, every morning, ako po'y tumatanggap, ako po'y kumakain ng salita ng Panginoon dahil mahalaga po ito. Mahalaga po ito. At I hope dun sa likod natin, okay kayo po dyan, ano? Okay naman kayo dyan sa likod. At nawa, kahit nakababa ang inyong mga kamay, ay wala kayong pinipindot-pindot dyan, ano? At makinig lang kayong mabuti. Alright, tumayo na po tayo. At tayo na po ay magbabasa na ng salita ng Panginoon mula po sa aklat ng mga Roma. Book of Romans, chapter 10, verse 9 to 15. Bagamat ang context po nito ay si Pablo na meron po siyang puso sa mga taga-Hudyo sa kanyang kalahi na maligtas. At sinasabi niya rito na my desire that for Israel is that they might be saved. My prayer, sila'y maligtas. Sapagkat meron silang zealousness, alam nila ang Pentateuch, alam nila ang the books of the Bible, the 5 laws of Moses, pero dun lang sila. Pero pagdating sa righteousness, pagkilala sa kaligtasan, wala po sila nun. Ibig sabihin, they have the knowledge about the Bible, they have the knowledge about the law, pero when it comes to salvation, wala po sila. Now, ano pong pagkakasabi? Ang sabi po rito, Romans chapter 10, verse 9. Basahin na po natin. I-share nyo po ang inyong mga Biblia para lahat po tayo ay makatunghay mismo sa salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 9 to 15. That if thou shalt confess with thy mouth, basahin po natin, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, and that shalt believe in thine heart, and that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tapos bigla pong pinasok yung verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?
And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ang key text po natin ay dito po sa verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Ang topic po natin, dun sa last phrase, anong pagkaganda ng mga paa ni Yaong nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Nagdadala, anong ganda ng iyong paa, anong ganda ng iyong lakad na siyang nagdadala ng mabuting balita na mabuti. The beauty of the gospel. The beauty of the gospel. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay kasihan ninyo ng banal na Espiritu, muling kumilo sa aming kalagitnaan. Ang mensaheng ito sa aming mga puso at kami po'y mapukaw minsan pa sa pag-ibig sa mga kaluluwa at kami ay hindi lamang nakukontento at hanggang dito lang, Panginoon, sa apat na sulok ng aming iglesia, kundi makita ninyo ang ganda ng aming buhay, ang aming paa, ang aming lakad ay nagdadala ng ebanghelyo ng aming Panginoon upang ang kaligtasan ng mga taong nasa paligid namin ay mangyari. Sila'y makakilala sa inyo kung paano kaming nakakilala din. Mabago ang kanilang buhay at sila'y makapaglingkod sa inyo. O Panginoon, dalangin ko po ang mandate na ito na inyong ibinigay sa church. Hindi lamang sa building, kundi Panginoon mismo sa mga iglesia, sa isang mananampalataya na ngayon ay makikinig ng inyong salita. Maraming salamat po. Ito po yung aking hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. How I wish lahat po tayo ay makakapakinig ng mabuti. Wala pong maging sidetrack. Yung mga anak natin ay paupuin na po natin ng maayos. Kung sila'y matutulog, go ahead. Walang problema yan. Basta wag lang po kayong masa-sidetrack. Huwag kayong maagaw ng anumang bagay sa ating paligid sapagkat mahalaga po ito. Ito po ang mandate ng ating church, ito po ang mission and the vision of the church. Yung ating Matthew 28:19 and 20. All powers given unto me in heaven and earth, go ye therefore and teach all nations. Go, ang sabi ng Panginoon. Once na ikaw ay nakakilala sa Diyos, ikaw ay tumanggap na, alam mong ikay sa langit pupunta, na-realize mo na hindi relihiyon ang magiging daan sa kaligtasan, patungo sa langit, hindi rin ang kabutihan mo na patungo ka sa langit, hindi ang mga achievement mo kaya ka pupunta sa langit, hindi dahil ma-impluwensya ka pupunta ka sa langit. You will able to learn that the Lord Jesus Christ by faith, nung marinig mo ang ebanghelyo ng Diyos, tinanggap mo siya, nakita mo makasalanan ka, pinapasok mo ang Diyos sa puso mo, at ngayon ikaw ay naligtas. Mga kapatid, iyan ang rason kung bakit kayo nandito ngayon sa church. Hindi kayo pumupunta sa church para maligtas. Hindi kayo pupunta at gagawa para maligtas, mga kapatid. Kinakailangan munang maligtas kayo, doon nyo lang makikita na ang bunga ng kaligtasan ay ang paglilingkod. Hindi po kayo gagawa at magtatrabaho sa kaligtasan sapagkat ginawa na ni Kristo. Hindi mo na kinakailangan magpapako, hindi mo kinakailangan magprosesyon, lumuhod sa haba ng simbahan, mag-alay ng ganito, sapagkat ginawa na ni Kristo. Ang gagawin na lamang ng isang taong makasalanan, sampalatayanan ang ginawa ni Kristo sa krus, sapagkat iyon ang magiging daan para siya'y maligtas. Mga kaibigan ko, mga mahal natin sa buhay, iyan po ang mission, the vision of the church, iyan po ang mandate na ibinigay sa atin. Kaya nga po ang sabi ni Pablo, my desire and my prayer for the Jews, for the Israelites, that they might be saved. Pero paano yun? Meron silang zealousness, andun yung alam nila ang salita ng Diyos, alam nila ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, lahat ng laws alam nila, but they are ignorant pagdating sa kaligtasan. Kaya ipinasok po itong salitang ito, na ang sabi po dyan, that if thou shalt confess with thy mouth, kung ipapahayag mo na si Kristo ay Lord, and shalt believe in thine heart, mga kapatid, ikay maliligtas. Kaya merong confession. May gagawin ang katawan mo, may gagawin ang bibig mo, may gagawin ang puso't kaisipan mo na manampalataya kay Kristo. Mga kapatid, iyan po ang ipinapangaral natin. Iyan po ang sinasabi natin sa mga tao. Kaya nga po, pag ikay nakakilala na sa Panginoon,
Huwag ka nang ma-excite o huwag ka lamang nasa-satisfy na nakaupo dyan, kundi dumating sa punto ng buhay mo na ikaw ay ginagamit na ng Diyos sa pagmamalakaya ng mga kaluluwa. Now mga kapatid, pero ang tanong dito, sabi sa verse 14, how shall they call on Him in whom they have not believed? Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Kaya mga kapatid, we introduce to them the Lord Jesus Christ. Para yung ating sinasabing kaligtasan, na ang kaligtasan ay si Kristo, iyon yung ating ipinapakilala sa kanila. Para kanilang sampalatayanan. How shall they believe in Him of whom they have not heard? Kaya mahirap nilang sampalatayanan, mga kapatid, sapagkat hindi nila naririnig na si Kristo pala ay tagapagligtas. Mga kapatid, ang sabi ng pangatlong tanong, how shall they hear without a preacher? Yes, andun ang Kristo, andun ang tagapagligtas na si Kristo, pero kailangan ng mangangaral. Kinakailangan ng pastor, kinakailangan ng preacher, kinakailangan ng deacons, kinakailangan ng layman, kailangan ng isang Kristiyanong katulad mo para sabihin, anak, kaibigan, may Kristo na namatay para sa iyo. How shall they preach, mga kapatid, without a preacher? Kaya salamat sa Panginoon, naligtas ako dahil may lumapit sa akin. Kaibigan, Bong, kasi Bong ang tawag sa akin kailangan mo si Kristo. Pag ikaw ay hindi nakakilala kay Kristo, sa impyerno ka pupunta. Mga kapatid, kaya natin alam may langit, may impyerno, may Diyos na tagapagligtas, si Kristo, may langit na ibinigay. Mga kapatid, bakit? May ginamit na mangangaral. May gagamitin sa kalagitnaan natin. May gagamitin Kristiyanong katulad mo na nakakilala sa Panginoon, na nagpapasalamat na kung walang Kristo, na walang nangaral, mga kapatid, hanggang ngayon, madilim ang buhay natin. Tama po ba? Sino sa inyo nung nakakilala kayo sa Panginoon? Pastor, bago ako nakakilala sa Panginoon, ang ganda ng buhay ko. Ako po, kasinungalingan yan. Nung ako'y bago makakilala sa Panginoon, napakahusay ng buhay ko, napakaayos ng buhay, punong-puno ako ng kapanatagan. Kasinungalingan. Mga kapatid, lahat po tayo, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, magugulo ang buhay natin. Tama po ba? Magulo nga ang buhay. Lumaki na nga ako sa Christian family. Lumaki na nga ako sa simbahan, pero nung ma-realize ko, naglilingkod pala ako, umaawit na pala ako, ginagawa ko na pala yung pagpunta sa simbahan. Pero nung sinabi sa akin, kapatid, kaibigan, kung ikaw ay mamamatay ngayon, alam mo bang sa langit ka pupunta? Ha? Hindi. Sayang pala yung pagpunta ko sa church. Ma'am Joyce, sayang yung pagiging agresibo mo nung ikay kaanib nung ibang, di ba? Sinasabi mo nun bakit ganun? Ang tagal kong ginagawang naglilingkod, dami namin ginagawang inaalalayan. Yung pala, pag ako'y namatay, hindi ko alam saan ako pupunta. Now, mga kapatid, and how shall they preach except they be sent? So, makikita po natin yung orderliness na ginawa ng Panginoon. Meron tayong mensahe, meron tayong mandate, may mga messenger tayo, may message po tayo. Kaya kapag alis po natin sa church, kumpleto ang ating rekado. Kompleto po ang ating pagiging tagasugo ng Panginoon. So, ang church po is a divine institution, mga kapatid. This church is a divine institution sapagkat ang church ay gawa at ang foundation nito ay walang iba kundi si Kristo. We are the representation of the body of Christ. We are not a floating Christian na kapag katapos natin makakilala kay Kristo, yung bang ganyan ka, okay ka na yan, ganyan ka na. Yung bang pumunta ka, hindi. Yung bang, pag nakakilala ka na sa Panginoon, bahala ka na. Mga kapatid, hindi ganon ang disenyo ng Diyos. Church is the caretaker ng ating misyon. Tandaan po natin. Ikaw ang caretaker, ikaw yung tagapag-ingat, ikaw yung pinagbilinan na bantayan ang mandate ng pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi po ang church ay for social gathering. Bagamat nakikita natin, maganda, may tumatayo, may maglilid, may bumabati sa atin. Preacher Lester ang unang bumabati sa atin. Ililid tayo sa kantahan, may mag-special number dito. Tayo naghahanda ng magandang damit natin, nagre-ready tayo. Mga kapatid, that's all preparation. Paghahanda yan para ikaw ay palakasin, pagtibayin, bigyan ng kaalaman. Those all preparation, but that is not only for social gathering, mga kapatid.
ang talagang magiging magtrabaho po natin ay mag-akay ng kaluluwa. Kaya nga po kung ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi ko lamang ako ang gagawa at lahat kayo'y gagawa, mga kapatid, ang lugar na ito na 110 square meters is not enough for us to have a gathering weekly. Kung lahat lang ng mga talagang totoong Kristiyano na sinasabing sila'y tumanggap na sa Panginoon at talagang Kristiyano at maglilingkod, mga kapatid, at magkakaroon ng bigat sa puso nila, mga kapatid, makikita mo ang paglago ng isang mananampalataya. Mga kapatid, ang church po natin, tulad ng binanggit ko, it is not a social gathering. Bagamat magandang mga damit ninyo. Diba ako, nagpapasalamat ako, may Sunday, naisusot ko yung mga damit na pag sinabing baro. I can relate, talagang ang sarap ng maayos ang damit mo. Hindi ka mukhang diba? Sa mga bisita natin, no problem, wala pong problema dyan. Okay lang yan, walang problema. Pero later on, pagka nakita mo na, iba pala kapag haharap ka talaga sa Panginoon, kailangan maayos, mabango ka, bago ligo ka, okay? Inaayos mo buti itsura mo, ba? Kalagay ka ng mga palamuti sa mukha mo para pagharap mo sa Panginoon, maganda ka. Di ba? Sa mga bisita natin, huwag kayong ma-offend. It's okay lang yan. No problem. Ang church naman natin, pag may blessing, pag may nakita tayong nakakilala na sa Panginoon at unti-unting lumalago, ang church naman natin ay nagpo-provide ng mga damit. Mga kapatid, hindi ko alam kung baka may truck na yata ako na ipamigay ng mga damit dito, kahon-kahon na. Di ba? May foundation kami, mga kapatid. Kami ay tagatanggap ng mga pinaglumaan. May Marikina, okay? May mga, kami mismo namimigay din kami. May mga tatawag sa akin, Pastor, may mga damit ako dito, baka po pwede ito sa church. O dadali naman namin dito. Ang gagawin naman ng mga miyembro natin, pag-aagawan yan. Pag pinag-agawan na, mga kapatid, anong ginagawa? Inuukay-ukay din nila, mga kapatid. Hindi ko alam kung inuukay-ukay ninyo. Pero para sa akin, kung ano man yung binigay na church dress o magandang damit para sa inyo, isuot ninyo. Huwag niyong gawing disposable. Alagaan ninyo. Alright. Ang ating pong church is, time changes, people change, but the plan of God is immutable, mga kapatid. It does not change. Ang panawagan ng Diyos ay laging gawin ang ebanghelyong ito, ang gospel na ito. Kaya nga po, ang heaven is very silent pagdating po sa mga ginagawa po natin pag wala sa kanyang kalooban. Itong ginagawa ko ngayon is good. Lahat po ito, katulad po ng aking preaching. But when it comes to soul winning, mga kapatid, dumadagundong ang kalangitan. Kapag merong isang kaluluwang naliligtas, nadala mo sa Panginoon, pinag-pray mong mabuti, inakay mo sa Panginoon, dinisciple mo yan, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, there is joy in the presence of the angel of God over one sinner that repented. Kaya mga kapatid, ito okay to. Nasa church kayo ngayon, mamaya mag-o-offering kayo, okay yan. Pero ang pinaka-the best na gagawin ng isang mananampalatayang katulad mo na nakikinig ngayon, ay mag-akay ng kaluluwa. Kaya nga po, ang ating trabaho, hindi pabanjing-banjing. Kinakailangan i-considered ka as a first world class Christian. Hindi ka isang ordinaryong mananampalataya. Sapagkat ang mundo hindi kayang gawin ang ginagawa ng isang Kristiyano na mag-akay ng kaluluwa. Nasabi ko nga sa preaching ko doon sa isang camp, only in the church na kino-connect ka lagi dito. Nag-aaral ka, i-connect ka sa Panginoon. Lagi, di ba? Laging may connection. Pero ang mundo, mga kapatid, kapag ka-aral ka lang ng aral, wala eh. Kaya maganda, mga kapatid, alam mo ang gawain ng Panginoon. At isa sa magiging crown ng isang mananampalataya, nakikinig pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba? Ay yung ibibigay ng Diyos pagdating ng araw, yung crown of rejoicing. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, what is our hope or joy or crown of rejoicing? Sabi niya rito, are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Kaya ang sabi ni Pablo, ang korona ko, ang putong ko pagdating sa langit, ang crown of rejoicing ko, mga kapatid, yung makita ko, yung mga nadala ko sa Panginoon. Mga kapatid,
Meron ka bang magiging crown pagdating sa langit? Meron ka bang crown of rejoicing? Bagamat merong 5 hanggang 6 daw na sinasabi, pero there are only 5 crowns na ibibigay ang Panginoon. Pero sa lahat ng mananampalataya, dapat pagdating mo sa langit, isa ito. The crown of rejoicing. Bakit? Sapagkat yung kaluluwa, mga kapatid, very precious in the sight of the Lord. Ang katawan ay mamamatay, pero ang kaluluwa at espiritu ay hindi mamamatay. At yung kaluluwa na hindi mamamatay na yan, mga kapatid, kapag hindi nakakilala yan sa Panginoon, napakadaming kasalanan ang ginagawa niya. Lubog yan sa kasalanan. Lumalangoy yan sa kasalanan. Lublob yan sa kasamaan sa mundo. At dahil doon, mga kapatid, patungo yan sa impyerno. Isipin po ninyo, kung sinasabi ko ang ganitong klase ng kasalanan, na ang puso at kaisipan, ang kaluluwa ng isang tao ay dinadaya ng sanlibutan, dinadaya ng dyablo, mga kapatid, tingnan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Tingnan ninyo kung paano kung hindi kayo nakakilala sa Panginoon, anong klaseng buhay meron ka. Kaya nga po ang sabi ng Psalm chapter 126 verse 5, sila na nagsisihasik na may luha. Mga kapatid, habang sinasabi mo ang salita ng Diyos sa mahal mo sa buhay, nanay, tatay, kailangan mo si Kristo, mga kapatid, hindi mo sinasabi lang na ganun. Bakit? Nararamdaman mo at alam mo sa salita ng Diyos may kahatulan ang isang kaluluwa na hindi nakakilala sa Panginoon. At iyan ay mabubulit sa impyerno. At ang sabi ng Biblia, eternal. Kaya kapag ang mahal mo sa buhay ay walang pagkakilala sa Panginoon, mga kapatid, mahabag ka. Maawa ka. Ikaw patungo sa kasalangit, pero ang mahal natin sa buhay ay patungo sa impyerno. Kaya nga ang sabi ng Psalm 126, they that sow in tears, pagdating ng araw na iyong hinahasikan ng salita ng Diyos, iniiyak mo siya sa Panginoon. Pagdating ng araw, pag yan ay nakakilala sa Diyos, mga kapatid, shall reap in joy. May kagalakan sa puso mo pagdating ng araw. Pag siya'y naligtas. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing tinanim. Mga kapatid, wala ka namang ibang dadalhin kundi salita ng Panginoon na makapagbabago sa buhay ng isang tao. Siya'y di sasalang babalik na may kagalakan. Nadala ang kanyang mga tangkas. Mga kapatid, they that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed. Kaya nga kapag ikay nakakilala sa Panginoon, di ba, naglilingkod ka na ngayon? Pag pumupunta ka sa church, makikita mo yung mga naakay mo sa Panginoon. Salamat. Di ba? Makikita mo, dating ganun yung buhay niya. Ikaw ang ginamit ng Diyos, mga kapatid. Sasabihin mo, purihin ng Panginoon, nakakilala siya. Makikita mo ang isang mananampalataya, lalo na kung ikaw ay isang pamilyadong tao. Pupunta ka sa church, nangunguna ka, nakikita mo yung mga bunga ng inakay mo sa Panginoon. Sama-sama kayo naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. So why there is beauty in the gospel of peace? The beauty of the gospel. Bakit may ganda? Because we have a genuine Savior. Pagka sinabi po natin genuine, paano ba pronunciation? Genuine. Genuine. Okay. English teacher tayo. Genuine. Authentic. Pagka po sinabi, yung ating pong tagapagligtas ay original. Bona fide and certified. The original. Walang iba kundi si Kristo. Kaya po ang church natin, hindi si pastor ang tagapagligtas. Kasangkapan lang ako. For there is only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya ang ating pong kagalakan, merong beauty sa ating mga paa sapagkat ang dinadala po natin ay hindi impersonator. Ang Kristo na pinapakilala ko sa inyo ay nagliligtas ng ating o magliligtas ng ating kaluluwa. Nakapagligtas na ng ating kaluluwa mula sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, purihin ng Diyos sapagkat authentic ito, original ito, bona fide and certified. Because when Jesus Christ died, mga kapatid, He rose again. Muli siyang nabuhay. At ito po yung sinasampalatayanan ko. Hey church,
mananampalataya, ito po yung pinaglilingkuran natin ngayon. Ito yung ating pinakikinggan ngayon. Ito yung sinasabi ni Pablo, you have the zealousness, pero yung zealousness ninyo, mali. Nakaangkla kayo sa maraming batas, pero mula dyan sa batas na yan, dapat magdala sa inyo kay Kristo, mali. Nakadiretso lang kayo sa batas, walang Kristo. Marami kayong filosofiya, marami kayong kaalaman, pero wala kay Kristo. Kaya ang sinasabi niya rito, that if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus Christ, that Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. So, ano yung sabihin? Mga kapatid, pukawin ko lang po ang isip po ninyo saglit. Kayo'y naligtas sapagkat ang tinanggap po ninyo ay totoong Diyos. Again, uulitin ko po. Ang inyong tinanggap na kaligtasan ay hindi peke. Si Kristo na nag-alok ng kaligtasan ay totoong regalo na binibigay sa atin. Sino nagsabi? Ako? Hindi po, sinabi ng Biblia. Meron pa nga ako nakausap na ganyan. Sabi niya, Pastor, paano mo na lamang ligtas ka? Hindi ko sabi. Sinabi ng Bible. Inuulit lang natin. That if thou shalt confess with thine heart and believe that the Lord Jesus Christ has raised him from the dead, at maniwala ka at sumampalataya ka, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, maliligtas ka. Sinabi ko ba yon? Ang nagsabi nun ay Biblia. Kaya kapag may nagtatanong, sino nagsabi sa'yo? Hindi lang sinabi. Sinulat para malaman ko at malaman nyo. 1 John chapter 4, 9 and 10. Kuya, ano sabi ko sa'yo? Kaya sinulat ang aklat na ito. Oh, Brother Sam, Sean, nagtatanong ko sa akin paano malalaman ng tao siya may buhay na walang hanggan? Ulitin, basahin mo. Microphone. Sino nagsabi? Paano nalaman? Di ba mga tanong paano nalaman? Sino nagsabi? May katunayan ka? May katibayan ka? Siyan. O, basahin mo. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our righteousness. Oh. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word Teka, is mukhang not in mali. 1 John. Sabi ko, ano ba sabi ko? Ephesians? O, John, 1 John. Mali ako. 1 John. 1 John. Okay, go. Chapter 4. Yung binigay, tinanong mo sa akin Tad, paano ko mapapatunayang may kaligtasan pala ang tao? 1 John 4, Oh. 9 and 10. Oh, yun. Okay. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we loved God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation of our sins. Meron pa isa pa. Meron pa ako sinabi sa iyo. Kasi meron daw Pentecostal na nagkukwento, nag-share sa kanya. Chapter 5, verse 11. Paano natin napatunayan na may kaligtasan? Paano natin masasabing, okay, ito po yun. Okay, go, anak. And this is the record. Tayo ka, anak, tayo ka. Pagbibigay galang, And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Tuloy-tuloy. Sige, anak. He that hath life, He that hath the Son hath the life, Son. and he that hath not the Son of God hath not life. These things, These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. iyan yun mga kapatid. This is written, naisulat ito, para malaman mo na meron kang eternal na buhay. Kasi may maraming tao, kahit ang mga mahal natin sa buhay, pag sinabi mo, pag ikaba'y namatay, alam mo sa langit ka pupunta. Sasabihin niyan, kasi, gumawa ako ng ganito. Kasi, nagpunta ako ng church, mali na kaagad. Kailangan, bakit alam mong sa langit ka pupunta? Kasi tinanggap ko na si Kristo ayon sa kanyang mga salita.
Mga kapatid, hindi ka pupunta sa langit kasi may ginawa kang mabuti, marami kang na-achieve, ginawa mo yung ganito, tumulong ka kay pastor, nag-abot ka sa church. Hindi po iyon ang magiging daan ng kaligtasan ng kaluluwa. Ang kinakailangan ng tao, ang sabi doon sa binasa ni Brother Sean, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son hath not life. Kung sino man daw ang meron yung anak na yon ay magkakaroon. Pero kung wala kayong anak na yon ay hindi ka magkakaroon. And this is the confidence written, ang sabi ng Panginoon, that ye may know that ye have eternal life. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, si Kristo ang nagbigay ng tunay na kaligtasan. This is a genuine, mga kapatid. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. God with us, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat tayo, nakilala natin ang tunay na tagapagligtas. Maraming mga relihiyon ang sinasabing sila ang founder. Pero sasabihin ko po sa inyo, ang founder ng church ay walang iba, kundi si Kristo. There is beauty sapagkat we have a genuine scripture. Genuine message, mga kapatid. Ang mga salitang ito ay galing sa Panginoon. Totoo po. Bagamat binabali, pinapalitan, mga kapatid, may mga inaalis sa Biblia para lang maging ayon sa laman ng tao, mga kapatid. Pero ang salita ng Diyos, when it comes to black, it is black. When it comes to white, it is white. Kapag kasalanan ay kasalanan, walang compromise. Because the word, mga kapatid, ay purong salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi ito naglalaman. Manapa ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Hindi ito naglalaman. Mismo ang salita ng Diyos ay purong salita niya. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Kaya kahit anong gawin ng tao, baliktarin, baguhin, ayusin mo ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi niya mababago ang salita ng Panginoon. Ang kaligtasan ay biyaya, mga kapatid. 1 John chapter 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the words of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you the eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. Mga kapatid, si Pablo na pinapatunayan na ang salita ng Diyos ay makapagbabago ng buhay ng tao. Mga kapatid, wala nang ibang aklat na pwedeng tayong gamitin. Nandiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo, mga kapatid? Kaya nga ang sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Bakit niya po sinabing, it is the power of God unto salvation? Tulad po ng ating po na pag-aralan, the word power means from the Greek word dunamis, na meron pong dalawang ibig sabihin, dynamite and dynamo. The word power, when you heard the gospel, ang ibig pong sabihin ay meron po itong dynamite. Ano yung ibig sabihin? Talagang wawasakin nito yung nakaharang sa puso ng tao para alisin yung kasalanan yan. Yung nakaupong Satan, yung nakaupong sin sa puso natin. We need the power of the gospel of Christ, mga kapatid. Kaya nung marinig mo ang ebanghelyo ng Diyos, talaga, patungo ko sa impyerno? Mga kapatid, talagang wawasakin ng Diyos ang matigas na puso na yan. Malibang ang tao ay walang pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, pagkatapos ng dynamo o dynamite, then dynamo will come. It will illuminate, ipapaliwanag sa atin. May liwanag na darating at ipaunawa. O nga, no? Diba? Nung marinig nyo ang ebanghelyo, nalalaman ninyo na ang kaligtasan ay kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng reliyon, sasabihin mo, sa tulong ng banal na Espiritu, dahil sa kanyang liwanag. The dynamo itself, ay, oo pala. Mamamatay ako. Sa impyerno ako pupunta. Buti na lang may nagkwento sa akin. Buti na lang may nag-share sa akin. Mga kapatid, that is dynamo. That is the power of God unto salvation. Kaya kapag ka merong adik na nagbago ang buhay niya, mga kapatid, naranasan niya ang power of the gospel. Naranasan niya ang dynamite and dynamo. Bakit? When it comes to the word of God, mga kapatid, it will change. Nakapagbabago ito ng buhay ng tao. Hindi man ganon, gradually, unti-unti, kasi pag nakakilala ka sa Panginoon, hindi naman automatic eh.
Unti-unti, hanggang sa tanggapin niya si Kristo, manampalataya na siya sa langit pupunta dahil si Kristo na sa puso niya, andun na ang Holy Spirit, unti-unti kinakausap na siya, o wag mo nang gawin yan. Ganito na ang gawin mo. Magpakatuwid ka na. Lagi ka na maglilingkod. Gagawin mo na yung para sa Panginoon. Pero hindi automatic, mga kapatid, ganun. Dahil nasa laman tayo, ang gagawin ng dyablo, aagawin yung mga tinanim sa atin. Kaya marami pa rin mga nakakilala sa Panginoon. Dahil nadaig sila ng dyablo, ayun, bumabalik sa dati. Di ba? Naranasan natin yan. Nakikita po natin yan. Pero andun pa rin ang ating panalangin na sana yung binhing na itanim, mga kapatid, mag-illuminate, magliwanag. Kasi binago na eh, narinig na nila eh. Kaya lang, yung bunga ng Espiritu, hindi nila maranasan. Yung pagbabago, yung pagpapala, yung saya, yung ganda ng paglilingkod. Mga kapatid, kaya ang isang Kristiyanong nakakilala sa Panginoon, kulang. Kasi kulang ng liwanag ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, we have a genuine Savior. We have a genuine Scripture. We have a genuine salvation. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Bakit po genuine salvation? Sapagkat ang tunay na nakakilala sa Panginoon, nababago ang buhay. Kung dating umiinom, hindi na umiinom. Konti na lang. Hindi na talaga dapat. Kung dating sugarol, hindi na nagsusugal. Unti-unti. Dahil sinasabi niya, ako'y nakakilala na kay Kristo. Mga kapatid, may manifestation yon. Nagpapahayag yon para pagdating ng araw, mag-aakay siya ng kaluluwa, nakikita. Kaya nga po, bilang mananampalataya, andyan pa po ba kayo, mga kapatid? Ayaw po nating ma-mislead. Ayaw po nating maligaw. Sapagkat ang kaligtasan ay nagbubunga ng tamang espiritu. There is the fruit of the Spirit. Pagmamahal, pagpapatawad, pagpapakumbaba, mga kapatid. Dahil ikay nakakilala na sa Panginoon, yung dating pag-ibig mo, kunwari lang eh. Bakit? Kasi may kapalit kang hinihintay. This time, dahil naging Kristiyano ka na, nakakilala ka na, yung pag-ibig mo, totoo na. Hindi na bigay bawi. Kaya pagka sinabi mo, Panginoon, maglilingkod na po ako sa inyo, totoo dapat. Bakit? Kasi binago ka na ni Kristo, hindi bigay bawi. Mga kapatid, we have a genuine salvation. Hindi katulad ng mga makasalanan ng isang sinner, mga kapatid, actually, ang mga nasa mundo nga talagang pinipilit na gawing totoo yung kanilang mga sinasabi. Tayo pa kayang mga mananampalataya at Kristiyano. Mga kapatid, nawa po ay ma-realize natin ang mensaheng ito bago tayo umalis. Sapagkat kapag wala ito, mga kapatid, hindi natin ma-enjoy ang buhay ng isang Kristiyano. Ang isa sa pinakamasayang Kristiyano, bagamat may 2 puntos pa ako dito, we have a genuine faith, it will produce a genuine faith, and it will produce a genuine service. Idiniin ko mabuti ang kaligtasan, the beauty of the gospel. Magiging masaya ka pagkatapos mong makakilala kapag patuloy mong ginagawa ang pag-aakay ng kaluluwa. Pastor, anong ibig sabihin? Makinig po kayong mabuti. Mahirapan ka mag-akay ng kaluluwa kung ang sarili mo hindi mo kayang akayin. Nakuha niyo po? Kung ikaw ay all out sa Panginoon, hindi magiging mahirap sa iyo ang pag-aakay ng kaluluwa. Anong ibig sabihin? Pag tama buhay mo, pag sinabi mo sa kaibigan mo, classmate, punta ka sa church namin, may i-introduce ako sa iyo. O bago pa lang yun, sasabihin mo na sa kanya, kailangan mo si Kristo, kaibigan, classmate. Right there and there, pag sinabi mo yun, dahil throughout the weeks, throughout the days, nakikita niya magkaiba kayo ng
Magkaiba. Ibig sabihin, nararamdaman niya bakit iba ang buhay mo. Bakit kahit wala kang baon, kahit parang hirap na hirap ka, nagtsatsaga ka. Kasi malalaman niya, Kristiyano ka pala. Kung siya'y mahirap pumunta sa simbahan, gumising sa umaga para sa Panginoon, marami siyang alibay, marami siyang magiging dahilan. Kasi ganito, ganyan, mga kapatid, I don't think so na makapag-aakay siya ng kaluluwa. Kung ang pagpunta lang sa simbahan, marami siyang dalawang isip na gagawin. Sapagkat, kung yung nagdala sa iyo ay nagdalawang isip, mga kapatid, disin sana wala ka rin dito ngayon. Pero magpasalamat ka, may nagtiyaga, may nagpray sa iyo, may church na nagpray sa iyo, may pumuntang church para sa iyo, turuan ka at sabihin sa iyo yung salita ng Panginoon. Dapat ang kapalit nun ay ang paglilingkod mo rin na makapag-akay ng mga kaluluwa. Kaya nga po, yung pagtuturo natin ng mga bata, hindi na magiging mahirap yan pag yan ay kumatok sa kanilang mga tahanan. Teachers, naintindihan nyo ba? Dahil marami na kayong mga batang tinuturuan, may mga anak na kayong malapit sa inyo na talagang pagka Saturday, hinihintay kayo mga kapatid, pagka kayo'y pumunta sa kanilang tahanan, kakato kayo, kami po yung guro ni ganito, ganyan. Ay, kayo pala yan. Mga kapatid, madali na silang maaakay sa Panginoon. Hindi na katulad dati nung talagang out of nowhere, yung talagang estranghero ka sa lugar, wala kang kakilala mga kapatid, ang hirap nun. Pero sa biyaya at biyaya ng Panginoon, gagawin mo pa rin, they that sow in tears shall reap in joy, kahit may pagluha, gagawin mo pa rin alang-alang sa mga kaluluwa. Bakit ko sinasabi to? Sapagkat ang business natin sa mundo, pansamantala lang. Mabubulok, mawawala lahat, iiwan natin lahat. Yung sakit lang ng ulo mo, sakit lang ng bagay, ng kalingkingan mo, sakit na ng buong katawan mo, pagpapalit mo na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Paano? Makakakita ka ng iba't ibang klase ng buhay, mga kapatid. Makikita mo, pagdating ng araw, sasabihin mo, mapalad ka, nakakilala ka sa Panginoon. Kasi kung di ka nakakilala sa Panginoon, lahat ng pinupuntahang bahay, katulad mo rin sila, katulad ng dati. Pero magpasalamat ka kung nabago ang buhay mo dahil sa Ebanghelyo ng Diyos. Kung walang nag-share sa amin, kung walang nag-share kay Ma'am Joyce, kung walang nag-share kay na Preacher Lester, hanggang ngayon, magulo pa rin ang buhay namin. May pera nga kami, pero walang silbi. Kahit sa mga young people natin, sa mga magiging professional natin, kahit magkaroon kayo ng maayos na trabaho, gamitin ng Diyos yan para sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Nilagay ka dyan para makapag-akay ka ng kaluluwa. Lumago ang pera mo, nagkaroon ka ng business, umayos ang pamilya mo. Mga kapatid, paraan yan para gamitin ka ng Diyos. Akayin mo ang mga mahal mo sa buhay. Huwag kang maging silent Christian. Kung alam nilang ikay mananampalataya at umaattend ka na sa church nito, let them know the herald of the good news. Malaman nilang ikay Kristiyano, nag-aakay ka ng kaluluwa. Hindi yung Kristiyano ka. Ay, Kristiyano ka, pambihira ka, Kristiyano ka pala. Huwag kang maingay, pareho na tayo. Di ba? Mga kapatid, sabihin nyo sa akin na mali. Paano magiging mali kung ang sinasabi ko sa inyo ay purong salita ng Diyos? Kaya nga po sa mga kaibigan natin, kailangan mo si Kristo. That's number 1. Talikuran, pagsisihan ng kasalanan, dahil yan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Eternal yon. Pero may solusyon ng Panginoon. Tanggapin mo siya bilang yung tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, ikaw ang pinakamasaya sa lahat ng tao. Bakit? Tinanggap mo ang pinakamagandang regalo sa buong buhay mo. Ito yung kaligtasan. Pagkatapos ng buhay, meron kang uuwi ang langit na bayan. Makakasama mo si Kristo. Makakasama mo ang mga mananampalataya. And that is the precious seed. The crown of rejoicing. Na lahat tayo nandun sa langit. May tinatanggap na mga biyaya mula sa Panginoon. Mga kapatid, what is the beauty of the gospel? What is the beauty? Sana, I will close, sana, gamitin ng Diyos ang avenues na meron ka. Estudyante ka, mag-akay ka ng kaluluwa. Gamitin ng Diyos ang influence mo, ang talino mo, ang husay mo. Kaya yung mga teachers natin, I salute you. Hindi madali. Alam ko, inaagaw ko oras nyo. Dapat nagtatrabaho kayo, naglalaba kayo.
Pero maririnig ko sa inyo, Pastor, hindi. Sa Panginoon na itong Sabado namin para nakakonsentrate lang kami. Nahiya ako sa Panginoon. Panginoon yan. Maiipon yan para din sa mga kaluluwa. Pambili ng pagkain. Gastos sa ganito. Transportation sa ganito. Bakit? Para sa kaluluwa, mga kapatid eh. Pag may naipon na tayong pera dito, pagandahin natin ng konti ang church natin. Para pagdating ng mga kaluluwang nakakilala sa Panginoon, meron silang lugar para sa pagsamba. Hindi nakakahiya yung church natin. Mga kapatid, yun yung mga pangarap ko sa church natin eh. Pangarap ng Panginoon sa atin na hindi lamang tayo nang humahayo pagdating ng araw, ma-enjoy pa natin ang blessing ng Diyos. Hindi para lang yung pagka sumeldo ka, kumita ka, lunurin mo yung sarili mo sa mga pera. Bilin mo lahat ng mga kapatid, wala yun. Kahit magkaroon ka pa ng magandang gadget, mabili mo pa lahat, mga kapatid. Pagka nagkaroon ka niyan, hahanap ka uli ng panibago. Ano ba yung mas maganda? Hindi nasasatisfy ang tao eh. Pagkatapos niyang kumain sa eat all you can, mga kapatid, kahit, magkano ba eat all you can? 800? Mga kapatid, hindi mo makakain ng buong 800 eh. Nabigyan ko ng kumpara eh. Bumili ako ng 10 pisong kanin, bumili ako ng gulay. Mga kapatid, dumigay pa ako, busog eh. Magkano lang yun? Wala pang 100. 35 pesos yung ulam. Diba? Sabi ni Marcos, may 20 pesos na daw na kilo ng bigas. Meron ba? Totoo ba? O, tapos punta ka sa mall. Gusto mo maging social, pa-picture ka pang ganun sa may kainan para sabihin, ang ganda ng kinain. Mga kapatid, lahat ng kinain mo, hindi pwede. Preparasyon ito para sa ating evangelism, evangelistic crusade. Young people, salamat Preacher Lester. Hindi ko na pindot yung yung slide nyo dun sa may Hindi ko na pindot kung ano laman eh. Pero salamat kung may mga mananampalataya, mga young people na ang buhay nyo ginagamit sa Panginoon. Hindi yung lalabas kayo, kasama mo na barkada mo, kung ano na gawin ng barkada mo, inuman, banjing, kwentuhan, lakwatsa, kung anong oras umuwi, wala siyang pakialam kung may magulang na naghihintay sa kanya. Ako, hindi ako pwedeng ganun bilang magulang. Pag-aalam kong alas 10 na, dapat na may kumpleto na kami sa bahay. Nagte-text na ako noon, nasa na kayo, ano na ginagawa niyo? Uwi na kayo. Ganun ba kayo mag-text mga magulang? At kapag hindi pa dumadating, talagang pupuntahan mo na kung nasaan eh. Di ba? Pupuntahan mo talaga. Bilang magulang ha. Ang mahirap, pag ang magulang nawawala. Kung ako nga anak tatay ako naghahanap ako There are times na talagang minsan gagabihin ka bilang magulang dahil may inaayos ka, may mga pinuntang kang meeting, conference. Mamaya may magte-text nasaan ka na? What I'm saying is mga kapatid, gaano kahalaga ang kaluluwa sa iyo? Na merong taong din nag-share sa iyo na pinahalagan ka. And I hope and my prayer na ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng kamalayan pagdating po sa mga kaluluwa. Ang kaluluwa po ay eternal. Matatapos ang lupa, ang buhay natin sa lupa, pero mananatili ang ating kaluluwa sa Panginoon. Kung nakakilala, purihin ang Diyos. Kung hindi nakakilala, mga kapatid, weep, weep and so mga kapatid. Iyak mo yan sa Panginoon. Mahal mo yan sa buhay, tatay mo yan, kapatid mo yan, pinsan mo yan. Kung ikaw ay meron ng impluensya sa bahay ninyo, gamitin mo yung impluensya na yan. Ngayong Sunday, pumunta kayo sa church. Pag hindi kayo nagpunta, walang baon. Hindi naman ganun. Diba? Gamitin niyo authority niyo bilang Kristiyano. Gamitin niyo yan. Sabihin ko sa inyo, walang pinakamasayang Kristiyano. Ikaw. Bakit? Yung mga iniisip mong dapat na sa Panginoon, nakita mo, naglilingkod lahat. Ikaw ang pinakamasaya. Sabihin ko po sa inyo. Hindi kayang tumbasan yan ng pera. Hindi kayang tumbasan ng anuman. Bakit? Kasi pagdating sa langit, reward yan, may reward. Mapagpalang Diyos na mabiyaya sa lahat. Muli, maraming salamat po. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, maraming ligaw mga kapatid. Maraming nadadaya. Iba ay lugmok. Yung iba sa sobrang problema mga kapatid, nagpapakamatay. Sa depression.
gumagawa ng pagnanakaw. Kaya minsan di mo naman kailangan ng lumikot eh. Doon lang talaga sa loob ng tahanan, makikita mo na itong mga sinasabi ko. Makikita mo na ang mensahe ng Panginoon na sa loob lang ng tahanan, pag-usapan ng kasalanan meron. Poot, galit, bisyo, lahat mga kapatid. Kaya ang magiging remedy lang, madala mo sila sa Panginoon. Let them know na merong Diyos na nagbago din ang buhay mo, na iyon din ang panalangin mo sa kanila. Maakay mo sila. Bakit? Darating ang Panginoon, hahatulan sila. At merong impyerno naghihintay. Mga kapatid, malungkot yun, nakakatakot yun. That this is the judgment, the terror of the Lord na sinasabi ng Biblia. We will open the altar. How I wish na lahat ng mananampalataya ay magkaroon ng burden pagdating sa kaluluwa. Meron tayong mga ite-train, meron tayong mga tuturuang mga Kristiyano na hindi na mahihiya pagdating sa pag-share ng gospel ng Panginoon. Kaya minsan sa church natin, pag alam mong may dapat lapitan, gawin mo kaagad. Huwag mong hintayin ang sino man. Magiging bunga mo yan sa Panginoon. Classmate mo, ka-office mate mo, katrabaho mo. Maakay mo sila sa Panginoon. We will come to the altar, sasabihin natin, Panginoon, give me wisdom. Bigyan mo ko ng passion, ng init sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Hindi ko man kaya pa, Panginoon, pero tulungan niyo ako na matuto. Hindi madali mga kapatid kung ang dadalin mo ay magulang mo, kapatid mo. Pero ipag-pray mo ngayon pa lang. Pero tulad ng sabi ko, mahihirapan tayo kung mismo yung may katawan walang magiging commitment. Kung mismong yung katawan pagod, tamad, walang pakialam, mahihirapan tayo. Pero sasabihin ko sa iyo kapatid, wala kang magiging bunga, magiging malungkot ang buhay mo. Ang dyablo ay madaling makaka-penetrate. Mas lalo ka pang bibigyan ng maraming problema, suliranin, para hindi ka makagawa. And be wise. Maging matalino ka kung ano ang ginagamit ng dyablo sa buhay mo para hindi ka makapaglingkod. It can be either your kids, your business. Pwedeng gamitin ng dyablo yan para sabihin niyang wala ka ng time, diyan ka na lang. Pero again, pansamantala lang yon. Ang lundo nun, lungkot, hinagpis, kalungkutan. Tatawag ka rin sa Diyos bandang huli. Pero kung magiging busy ka sa Panginoon, sa kanyang ministeryo, sa kanyang gawain, sa pag-aakay ng mga kaluluwa, I don't think na magkakaroon ng space ang dyablo para guluhin ka. Hindi maiwasan ng problema. Hindi maiwasan ng maraming pagsubok. Pero wag maidlip na wag kang tumawag sa Panginoon. Andiyan naman siya para handang tumulong sa iyo. Nakaredy ang Panginoon para alalayan ka. Lumapit ka lang, sabi mo, Panginoon, make me available lagi pagdating sa gawain, especially sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Maganda ang paa ng isang Kristiyano, ang sabi ng Biblia, na siya nagdadala ng magandang mabuting balita. Ibig sabihin, magiging maganda ang buhay mo, magiging maganda ang testimony mo. Pagpapalain ka ng Panginoon lalo pa. Kaya nga yung mga ginagamit yung resources, dahil maayos ang trabaho mo, ginagamit mo pa rin sa Panginoon, huwag kang magtaka, ipopromote ka eh. Pagpapalain ka lalo ng Diyos eh. Dati, isa kaibigan mo, dalawa kaibigan mo, ipopromote ka ng Diyos, magiging marami kaibigan mo. Bakit? Kasi maaakay mo sila sa Panginoon eh. O Panginoon, tulungan niyo kami. Samahin niyo po kami.
Sa paglapit po namin, kahabagan niyo po kami at maituwid namin ang aming mga commitment sa inyo. Marami kami mga pagkukulang, Panginoon. Kahabagan niyo, Panginoon, ang bawat isa na nagsilapit. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mag-akay pa ng maraming kaluluwa. Hindi dahil may mga ministry kami, kundi maging lifestyle namin ang pagkakaroon ng passion sa mga kaluluwa. Pag-ibig sa mga kaluluwa, pagmamahal, lalo na ang mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat po sa mensaheng aming napakinggan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At amen. Amen. Salamat po sa mensahe ng Panginoon at sa kanyang ginamit na mensahero tayo. Tumayo na po tayong lahat. Awitin natin ang huling stanza. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay. Lakas ngayon, pag-asang sumisilang. Tayo po yung mukuha at manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming narinig, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa inyong mga anak na nagbigay ng kaloob, Panginoon. Salamat po sa kabutihan niyo po sa amin, Panginoon. Kaya po kami ay meron na ibigay dahil kayo po ang siyang unang nagbigay sa amin, Panginoon. Marapat lang po namin na kami po ay magbalik ng aming kinita. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po, Panginoon, sa aming buhay. Kayo na po ang siyang bahalang magbalik ng liglig, siksik at umaapaw, Panginoon, sa inyong mga anak nagbalik ng kaloob, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, sa mga biyayang pagpapala na ginagawa niyo po sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you so much. Mabilis lamang po na anunsyo. At again, maraming salamat, Preacher Lester, sa mga tumatayo po dito sa likod ng pulpito. At yung ating pong Agosto ay puro Tagalog, dahil linggo po ng buwan ng wika na Tagalog. Kaya po, i-enjoy po natin ang pagkanta ng mga Tagalog song, lalo na sa mga himno po natin. And then, young people, announcement, makinig mabuti. Hindi lamang tuwing Sunday ang ating magiging practice, maging ang Sabado po natin. Now, magiging mahigpit ako dyan sapagkat talagang gusto ko maging quality ang pagkanta po ninyo. Mga young people natin sa church, kumanta kayo, meron po tayong papracticein mamaya at yung commitment po ninyo ay huwag mababaliwala.
Alright? So, hindi ko man tayo yung people natin. Bakit na nangyari? Oh. Anyway, dapat lagi ko nakikita yan. And then yung mga kids natin, kanta pa kayo ng mabuti. Lakasan ninyo yung boses ninyo, ha? Hindi yung parang boses ipis. Ha? Yung talagang kumakanta kayo. Alright? And then, every Saturday, ang ating pong church ay laging humahayo. At nakakapagturo tayo ng mga bata. Salamat sa Panginoon sa mga commitment ninyo. Kung wala kayong ginagawa, magbigay kayo ng oras sa Panginoon. Makita nyo yung mga bata, makita nyo yung mga lugar kung saan ay sinusuong ng ating mga teachers na kahit mahirap, kahit akyat, kahit may matatapakan, kahit parang may tatawiring hindi maayos, mga kapatid, makita ninyo na ginagamit kayo ng Panginoon. Alright? So, tuwing Sabado po yan, meron po tayong 4 na center. 1, 2, meron dito kina Mami Shari. Ano pa yung isa natin? Dito, okay? Sana ay magkaroon pa tayo dun sa mga Belen family. Ano? At meron naman tayong lugar na pwedeng gamitin dun. Ang kulang lang talaga ay teacher na magtsatsaga at talagang meron siyang commitment sa Panginoon. Pag sinabi kong commitment, pag masakit ang ulo mo, baliwala yon dahil alam mo may maghihintay sa'yo. Okay? Hindi po pwedeng, alam nyo na, tinamaan ng katam. Ano? Wala na. Now, mga kapatid, kailangan natin ng mga manggagawa ng Panginoon pagdating sa kaluluwa. Alright? So, meron ba tayong may birthday? Ha? Si Jeline. O, mamaya natin awitan ha. O, mag-ready kayo dito. O, baka matulog na naman yan ha. Okay. I-welcome natin sa ating kalagitnaan ang ating pong mga kaibigan na nakasama at nakadalo. Okay? Si Jepta Habok. Jepta. Sino si Jepta? Ayun. Okay, Jepta, welcome ha. Salamat. Nakasama ka namin. Sino nag-invite sa'yo, Kuya Jepta? Si Ate Veronica, si Ate Nika. O, Marikina ka pa siguro niyan. Talaga, sa Marikina, sa parang, tama. O, Marikina. Saan sa Marikina nga pala? Concepcion. O, may Concepcion dito. Ito, si Mami Maria. Okay, kaya taga-Concepcion din. Okay, ang susunod yan, of course, si Mami Maria. Yan, kasama yung, ayan, pang ilan niya na ito, may mga ilang beses na rin nakakatin, no? At nung mayroon tayong mga malakihang conference, nakasama din po yung kanyang mga chikiting. Okay? Sino ba, kasama ba yung mga anak mo kompleto? Kompleto lahat? Asan yan? Asan? Ayun. Oo, ay puro babae pala to. Ay, dito lalaki tong isa. Ayan, ano pangalan niya? Si Cristel. Asan si Cristel dyan? Ayun, Ate Cristel. Chris Joy. Crystal Joy. O, taas ang kamay, anak. Yan, tayo. Ayan, to nakakasama na to. And then si Christine. Ayan. And then si Chris. Ayan. Mami, may tanong ako sa inyo. Pag nagagalit ka sa 4, sino ang madalas mong banggitin? Puro si 2 eh. Cristel, Crystal, Christine, Chris. Puro Chris na lang. Oo. Pagka nagagalit ka, siyempre hindi mo masasabi lahat yan eh, no? Mabubulol ka pa eh. Lalo ngayon, pag may edad ka na, pag gagalit ka, nalilito ka eh. Okay, salamat. Ano po? Mami Demaiwat. Tama ba? Demaiwat. Sila po'y taga-Concepcion din. Concepcion din yan, ha? Kapitbahay mo, Jepta. Ang ganda ng pangalan mo. Alam mo ba yung pangalan mo sa Bible? Jepta. Ha? Alam mo yung istorya nito? Ay, hindi pa. O, ikukwento sa'yo ni Nika kung ano yung istorya nito. Isa sa mga judges to eh. Ha? Alright. I-welcome din natin si Rizel. Rizel, ang pangalan. Ay, ito, si Rizel. Kanino mga estudyante to? Mami Carmelita. Okay, ang galing nyo ha, nakaputi pa kayo. Sino yung katabi mo? Pakilala mo. Sige, pakilala mo. Sino siya? Ano pangalan? Mary Joy. O, Mary Joy, tayo ka. Mary Joy. Ayan, hiyang-hiya sila. O, Mary Joy, sino naman yung nasa likod mo? Hindi, si Regina. Hindi, ito nasa ha? Zaina. Elina, tayo ka. Ayan. And then, si Regine, dati na nakaka-attend yan eh. Okay. O, tapos, sino naman tong katabi mo? Ito. Si Ronalyn. May kakambal yan. Nakalimutan niya, ano? Lagi niya nakakalimutan may kakambal siya. Alright, salamat po. At dito sa side, wala ba tayong mga bisita rito? Ha?
Wala. Puro luma nandito. Pero si Pogi, kilala nyo po sa likod. Si Pogi. Kita mo, din nakikinig, Ay, bisita. Okay. Maraming salamat po at nakasama po namin kayo. Palakpakan natin yung mga bisita po natin. Purihin ang Panginoon. Alright. At ipag-pray natin sila. Ano yun? Para may palakpak ng kalapate. Okay? Baka may lumipad dito. Ipag-pray natin sila na sila po ay patuloy nating makasama at tuwing Sunday ay welcome po ang church para sa inyo. Alright? And this time, may nakita po akong kakainin natin. Ano ba ito? Kakainin na lang natin. Huwag na nating awitan. Lin. Awitan natin. Baka umiyak din, Halika niya. Awitan ka namin. Tapos si Jay ba talaga? Jay, halika dito. And then, Sister Beb. Sister Beb, awitan ka namin. Halika. Alam ko, ikaw ang pinakamasaya dito, Yan. Meron pa ba? August 17 ngayon. Sino? Ay, birthday mo rin, Jepta? 19. Halika na rito. Awitan ka na namin. Tama-tama. May handa. Jepta. Akala ko binisita na kami ng mga K dito, mga K-pop. Ayan. Ilan taong ka na, Jepta? 19. 19. College na. Hindi, grade 12. College stop po. College na. Sige. Salamat sa Panginoon. Beb, halika dito. Ikaw na lang hinihintay namin. Halika dito. Huwag ka nang mahiyaw. Papakain ka rin naman, Ba't parang pilit yung ngiti mo? Masaya ka niyan, Masaya ka na niyan. Sige. Alright, awitan po natin sila. And then, may handa ba kayo? Meron kang handa? Lalabas. Sa labas. Kakain ka sa labas. Saan kayo kakain? SM. Siyempre, SM. Saan sa SM? Pupunta ako, Marikina. Marikina. Siyempre. Okay. Alright, awitan natin sila. Si Jepta, si Ate Beb, si Jeline, and then si JJ. Okay, happy birthday. Ready, sing. Beb, happy birthday, May Sunday pang darating. Happy birthday, happy birthday. Nako, parang wala kayong kasigla-sigla kumanta. Go! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Jay, ano sasabihin mo? Hinawitan ka na namin. May handa ka ba? Ba't Thank you po, bati sa Pasko na nangagalo. Ayos, Thank you sa pagbate. Sa Pasko na lang ang regalo. Tama yun. At least matagal-tagal mag-ipon. Thank you po sa mga bumati. Gcash number. Ayaw niya. Wala siyang Gcash number. Ate Beb, ikaw. Thank you po sa mga bumate. Yung handa, kanya-kanya. Babawiin natin yung kinanta natin, Pwede ka pang humabol. Pero tanda mo, hanggat wala akong nakikita, lagi ka namin kakantahan ng saw. Meron. Saan? Meron? Iba yung nag-provide. Sa'yo ba galing yun? Provide. Hindi kita titigilan dito hanggat di ka naghahanda rito. Next week. Sigurado ka. Narinig nyo, So may pagkain ulit tayo sa Sunday. Ay, nasa live tayo. Okay, babalikan natin. Tapos dali mo agad sa YouTube kasi mabubura to na ilang araw, di ba? Tapos padala natin dito. Okay. Jepta. Okay, Father. Salamat po sa inyong lahat. Okay ba? Opo. Okay, good. Very good, Jepta, Natini ka. Salamat at may bisita ka dito. At si Mami Carmelita naman, yung kanyang mga anak-anak dito. Dumadami mga ampun nito, Okay, salamat sa inyo sa tayo at hintayin nyo na lang yung pagkain nyo doon, Okay. And then, August, ano ba to? 31. Mga kapatid, August 31. Members, makinig po kayo mabuti. Members,
lahat po tayo ay dapat magkaroon ng part. Ito po ay gawain ng church. Kung kayo ay nabilang bilang isang katawan ni Kristo, makita ang bunga ng inyong pagiging mananampalataya. Isa lang dyan ang hihingi ko po sa inyo. Hindi nyo kinakailangan magdala ng 5, 3, 10. Isa lang. Isang kaluluwa lang. Para maging mabunga ang buhay mo. Pagkatapos niyan, ipag-pray mo na siya'y ma-disciple, makakilala, at then makapaglingkod sa Panginoon. Alright mga kapatid? Ay nako mga kapatid, hindi kayo nakikinig. Okay, aasahan ko po yan at meron po tayong mga ilang gastusin, may mga ilang tayong preparasyong gagawin at maging kabalikat po namin kayo. May mga ilang magluluto, may mga ilang magre-repack at ang mga young people po natin, nag-promise sila na kung merong ilang target natin bata, kung meron tayong 100 kids na darating plus 50 parents, mga kapatid, mapupuno tayo dito. So, Preacher Wilson, at kung sino man yung matatap mo, sarapan nyo yung luto ng pagkain. Okay? So, magiging maganda po yan sapagkat yung araw po ng Agosto po natin ay talagang araw po ng mga kaluluwang madadala natin sa Panginoon. Hindi lamang naman po sa buwan ng Agosto, kundi almost everyday dapat nakapag-aakay po tayo ng mga kaluluwa. Alright? And then mamayang hapon, ipag-pray po nyo ha, maging maganda ang araw, panahon, wag umulan, at maging maayos po yung ating preparasyon. Ang magiging mabigat lang sa akin ay yung dito sa bandang taas. Kung meron tayo makukuha sa sasakyan, kung kinakailangan marentahan natin, para pagparada ng sasakyan doon, sasakay na lang ang mga tao, punta rito, makinig sila ng salita ng Panginoon, maligtas sila, and then meron tayong maibibigay kahit papaano, something, uuwi sila ng masaya na nakilala nila ang Panginoon. Maliban pa dun sa ibibigay natin sa kanila. And then yung mga young people po natin, you promise, kids, nakikinig po ba? Nakikinig? Ay meron kayong ihahandang mga, anong tawag nyo doon? Loot bags, okay? Kung ano man yung mailalagay nyo dun sa plastic na yan para kahit papano meron silang baon. Alright? So mga kapatid, I'm expecting that ipag-pray nyong mabuti, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga mananampalataya sa church na ito ay magkaroon ng bahagi. Pastor, paano ako? Hindi pa po ako miyembro. Ako po hindi pa nababaptize. You can. Pwede kang makijoin sa amin. At ang promise ko naman, church, kung sino man ang merong dalang kaluluwa, may regalo din ako sa'yo. Meron akong ibibigay sa'yo. Alright? So, paggagastusan ko rin yan. Pagkakagastusan din natin yan. Para na sa ganun, may reward tayo. Hindi naman inaagawan ko ang langit para doon sa reward sa'yo, kundi appreciation ko lang bilang inyong pastor. Now, mga kapatid, mamayang hapon, August 17, ngayong hapon, ay anniversary po ng Marikina. If you are available, you can come. Mamayang hapon po yan, alas 3. If you will be coming, agahan po ninyo para na sa ganun, yung isang side doon ay isang lugar na lang po tayo. Alright, para pag tinawag yung pangalan natin, makita ko kayo, hindi yung kalat-kalat po tayo. You can come as early as you can. Total, naka-aircon naman po tayo doon. Dala na lang kayo ng jacket, mamaya matapat pa sa inyo yung aircon doon. Okay naman yung lugar, very conducive at talagang maayos yung lugar, kaya ma-enjoy po natin. And then, food will be prepared after na po nun. Kaya meron din po tayo kahit pa paanong pagsalusaluhan doon. Alright, may nakalimutan pa ba ako, mami? Choir, after this, young people, mimit ko uli kayo, meron kayong panibagong kanta, and then, yung mga kaibigan natin na hindi pa dapat yung mga dapat pang kausapin ay kakausapin ko na po para makakilala kayo sa Panginoon. Alright, so may nakalimutan ba ako? Sister Elmi, salamat sa special number. Ano pa, meron nakalimutan na tayo dito? Sa ating mga guitarist, ang ating instrumentalist, salamat. Okay, pag-pray natin si Kuya Shem, siya po ay lalahok sa National Student Convention. Maraming mga eskwelahan ito, almost 100 plus ang nagpa-participate to compete para po sa first prize. Hanggang 6 yun pero sana makuha niya po yung place doon. Ang kanya po magiging panlaban doon ay solo male piano. Ayan, naku po. Sana makuha mo anak. At yung design ng, ano ba tawag nila doon? Design sa passport. Parang yung mga ganun yan, mga kapatid, na kung sino ang nanalo doon, iyon ang nilang gagawin, pinaka-cover sa buong National Convention. Lahat ng mga entry. Hanggang up talaga, kasama na yon. Talaga. Sana makakuha ni Kuya Shem yan. 2 entry niya. 2. Marami pa. At yan po ay gagawin sa
Tagaytay. Ano? Mas 1 week sila doon. Kaya may Sunday na matatamaan po yan eh. Anyway, pag-pray po natin ang ating mga entry. Alright? May nakalimutan pa ba tayo? May mga anak-anak akong nang naririnig, yung mga apo-apo natin dyan, maiingay na. Okay? So tumayo na po tayong lahat at tayo po ay magpasalamat na sa Panginoon. And then after this, ang ating pong sevenfold amen. Maraming salamat ulit sa ating mga bisita na dumalo and happy birthday sa bawat isa. Let's pray. Manalangin na po tayo, ating pong iyuko ang ating mga ulo, kitang ating mga mata. Mapagpalang Diyos, aming Ama na nasa langit, salamat po sa aming Panginoong Hesukristo na siyang naging daan ng aming kaligtasan. Nagbigay ng kanyang buhay, tumigis ang kanyang dugo para sa panlinis ng aming mga kasalanang nagawa sa inyo. Ngayon ay magiging karapat-dapat kami sa langit na bayan dahil po sa dugo na ito. At salamat sa banal na Espiritu na siyang nagpapaalala ng lahat ng ito na itinuro po sa amin. Banal na Espiritu na siyang nananahan at magre-rebuke, papatuwid ng aming buhay. Panginoon, salamat po sa buhay ng kaligtasan. Sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, patuloy niyo pong igawad ang inyong biyaya at pagpapala sa bawat isa. Ang lahat po ng naganap sa pulpitong ito ay kayo po ang aming itinataas. Walang sino man, kayo lamang po. Ito po ay aming hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Sevenfold amen. Magandang umaga at pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you. Magkamayan po kayo at